Hello mga idol, ngayon ay pag-uusapan natin kung paano nga ba natin malaman ang expiration date ng pressure regulator ng ating oxygen at acetylene. So ito yung example ng acetylene pressure regulator. So meron tayo ditong model. Ito yung 510 na model, ito ay yung nakalagay sa tangke mismo. Yan. At yung ito naman yung 530 nalagay ito sa outlet station, yung doon sa malapit na sa workshop. Yan, ito yung kinakabit. So dapat malaman natin yung expiration date dahil ayon sa Code of Safe Working Practices ay ito ay 5 years lang. So dapat palitan. Dahil nagde-depreciate din or nagkakaroon ng wear and tear yung sa loob nito. So hindi natin alam kung kailan siya bibigay, kaya dapat mapalitan natin every 5 years. So, sa pag-reading niyan ay may code naman yan. So, babasahin mo lang yung code dito. Ngayon, so, ituturo ko sa inyo kung paano. So, first, sa pagbasa ng code, meron yung type 1 and type 2. So, yung type 1, ito yung type 1. So, yung type 1, ginawa siya before 2017. Okay, so yung yan, yung type 1. So, yung first, ito yung code niya, yung first 2 digit ay year yan. So, T1423, yung year niya is 2014, and the second, the last 2 digits ay week 23. So, mga around August siguro to. Yan. So, year 2014, week 2023. So, yan yung production date ng regulator mo. So, ibig sabihin, 2019, week 23 ay palitan mo na dapat yan. Okay? Yan yung type 1 before 2017. Okay, next. So yung type 2 naman, ginawa naman siya after 2017. So yung first 2 digits, yun ay week, and second 2 digits, yun naman ay year. So example, T01918, week 09, year 2018. So yan yung date, yung production date niya. So dapat week 09-2023 ay dapat mapalitan mo na yung pressure regulator mo. Yan. So ngayon, alam niyo na kung paano kunin. Kuha tayo na example dito. Okay? So dito, meron tayong bagong regulator. So yun yung model niya, 530 acetylene. So pula, ibig sabihin acetylene. Ito yung production code niya, okay? Kita nyo ba? 3024. So, ibig sabihin, week 30, year 2024. So, yan yung production date niya. Ginawa siya ng week 30, year 2024. So, may expire to 2029, week 30, 2029. Okay? Dapat mapalitan. Yan. So, yung sunod naman, ito. So, yung model nito, 510. So, ito yung sa mga tangke mismo. Ito yung pressure ng tangke. Ito yung sa hose. Ito yung pressure sa tangke ito nilalagay. So, ito yung pressure ng tangke. Pag kinabit mo sa tangke ito, then ito yung pressure sa hose mo. Yan, dito. So, pula, acetylene, and production code or date is 3224. So ibig sabihin week 32 2024. So 2029, ma-expire din yung regulator na to. So, dapat mapalitan siya. So, ito ay napaka-importante na mapalitan tong mga ito. Dahil sa mga third-party inspection, mga sire or right ship inspection, ay talagang tinitingnan nila ito. No? So, yun lang mga idol. Sana ay may natutunan kayo, lalo na sa mga in charge ng oxygen acetylene. No? So mga number 1 oiler natin at sa mga fitter. So disclaimer lang, ito lang ay applicable sa mga unitor.
Sa Unitor lang ito. So, hindi ko alam yung ibang brand ng mga gases nyo. Okay? So, yun lang mga idol. Sa sunod na video ay tuturo ko naman sa inyo yung about sa flashback arrestor. Kung paano mag-reading ng production date. So, same lang naman sila na expiration, 5 years. So, yun lang.